Sa kailaliman ng gabi sa baybay ng Isla de Fuego, ang tanging maririnig ay ang galit na hampas ng alon sa mga matatalas na bato. Ngunit sa loob ng isang munting dampa na nakatayo sa dulo ng pampang, may isa pang tunog na nangingibabaw. Isang mabagal at ritmikong paghasa. Si Kilas ay nakaupo sa sahig na kawayan. Sa harap niya ay nakalatag ang kanyang buhay, ang buntot pagi. Hindi ito ordinaryong buntot ng isda na tuyot at marupok. Ito ay kinuha mula sa isang higanting pagi sa kailaliman ng dagat, binabad sa 7 uri ng lason at dumaan sa 7 Biyernes Santo ng pagbabasbas. Ang balat ni Kilas ay tila balak ng baka, makapal at puno ng mga peklat na ukit. Sa kanyang gilid ay ang lana, ang mahiwagang lanis na gawa sa niyog na taming sa sementeryo lamang pinitas. Ang bawat patak nito ay mahalaga. Ito ang nagbibigay ng kakayahan ng buntot pagi na tumagos sa pisikal na anyo patungo sa haraya, ang espiritual na baluti ng mga nilalang ng dilim. Ang hukluban ay hindi namamatay sa bakal, Kilas. Naaalala niyang bulong ng kanyang lolo, si Tandang Tasyo. Ang bakal ay para sa laman. Ang buntot pagi ay para sa kaluluwa. Kapag hinagupit mo ang isang mangkukulam, hindi mo lang sinusugatan ng kanyang balat, binubura mo ang kanyang koneksyon sa impyerno. Dahan-dahang kinuha ni Kilas ang isang tela at pinahiran ng lana ang bawat tulis ng latigo. Ang sandata ay tila humihinga, naglalabas ng isang mahinang asul na liwanag na agad ding nawawala. Ito ang sining ng hampas dagat, isang lihim na estilo ng pakikipaglaban na tanging ang mga tagapangalaga ng alat lamang ang nakakaalam. Ang paglalakbay patungo sa sitio maligno ay isang pagtahak sa lalamunan ng kamatayan. Ang daan ay nababalutan ng makapal na alimuom, ang singaw ng putik na may dalang amoy. Habang naglalakad si Kilas, ang mga puno ng balete sa paligid ay tila yumuko. Ang kanilang mga baging ay nagmistulang mga bituka na naghahanap ng mabibiktima. Sa itaas ng mga sanga, maririnig ang mga wakwak. Ang kanilang mga tawa ay hindi nakakatuwa. Ito ay matitinis na hiyaw na nagsasabing may banyagang dumating sa kanilang teritoryo. Ngunit nang maramdaman ng mga ito ang alak na nanggagaling sa buntot pagi ni Kilas, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga halimaw ay may likas na takot sa katarungan ng dagat. Nakarating si Kilas sa gitna ng sitio. Dati itong masayang pamayanan, ngunit ngayon ang mga bahay na kawayan ay tila mga kalansay na lamang. Sa sentro ng baryo, nakatayo ang pinakamalaking puno ng balete. Doon, sa ilalim ng mga ugat na tila mga daliri ng demonyo, nakaupo ang hukloban. Ang hukloban ay hindi mukhang tao. Ang kanyang balat ay kasing tigas ng balat ng buhaya. Ang kanyang buhok ay binumbuo ng mga buhay na uod at ang kanyang mga mata ay kulay gatas, bulag sa liwanag. Dumating ang huling mangingisda. Salita ng hukloban. Akala mo ba ay sapat ang buntot ng isang isda para pigilan ang aking sumpa? Isang kumpas ng kanyang nanginginig na daliri mula sa putikan, sumulpot ang mga tagasilbi. Mga amalanhig na nilalang na namatay sa kanyang sumpa. Sila ay gumagapang, ang kanilang mga buto ay nagkakabali-bali habang papalapit kay Kilas. Hindi sumagot si Kilas. Sa halip pumwesto siya sa isang matibay na stance. Ang buntot pagi ay inilabas niya. Ikot ng daluyong bulong ni Kilas. Sa isang iglap, naging malabo ang kanyang galaw. Ang latigo ay humiwa sa hangin, lumilikha ng isang vortex ng asin at liwanag.
Ang bawat tama ng buntot pagi sa mga amalanghig ay nagreresulta sa isang pagsabog ng asul na apoy. Hindi sila nagdurugo. Sa halip, ang itim na mahikang nagpapakilos sa kanila ay tila nasusunog. Isang amalanghig ang sumubok na kagatin ang binti ni Kilas, ngunit mabilis niya itong sinalubong ng isang sipa. Kasunod ang isang hagupit na naghati sa bungo ng nilalang. Ito ang taktikal na bintahe ng buntot pagi. Bawat tama ay binabawasan ang mana o kapangyarihan ng hukluban. Ang mga amalanghig ay ekstensyon lamang ng kanyang kalooban at sa bawat isa na naglalaho, ang hukluban ay unti-unting nanghihina. Lapit matanda, hamon ni Kilas. Ubusin natin ang iyong mga alipin hanggang sa ikaw na lang ang matira. Naggalit ang hukluban. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang mga baging ng balite ay naging mga buhay na ahas na sumubok na pumulupot sa leeg ni Kilas. Ginamit Kilas ang hampas dagat numero 4, ang puga. Sa isang paikot na galaw, pinutol niya ang lahat ng baging sa isang hagupit lamang. Ang talim ng buntot pagi ay walang kapatawaran. Nang mapansin lang hukloban na hindi niya matatalo si Kilas sa pisikal na aspeto, ginamit niya ang kanyang pinakamabisang sandata, ang haraya. Biglang nagbago ang paligid. Ang madilim na sitio maligno ay naging isang pamilyar na dalampasigan. Ang langit ay naging kulay kahel at ang hangin ay naging sariwa. Sa harap ni Kilas, luwabas ang isang figura na matagal na niyang hindi nakikita. "Kilas, anak, bakit mo ako sinasaktan?" Si Tandang Tasyo. Sa tabi niya ay ang ina ni Kilas na matagal nang pumanaw. "Bitawan mo na ang sandata, Kilas. Tama na ang karahasan. Sumama ka na sa amin." Anyaya ng kanyang ina. Nararamdaman ni Kilas ang panghihina ng kanyang tuhod. Ang buntot pagi ay tila naging isang ordinaryong kawayan sa kanyang kamay. Ito ang kapangyarihan ng hukloban. Ang ukitin ng iyong mga alaala at gamitin ito laban sa iyo. Ang puso ni Kilas ay puno ng pangungulila at ang ilusyon ay tila totoo. Ngunit sa gitna ng panlilinlang, naalala ni Kilas ang isang mahalagang aral. Ang alat ay hindi nagsisinungaling. Kinuha niya ang isang maliit na sako ng asin sa kanyang bewang at isinabog ito sa hangin. Ang asin ay tumama sa mukha ng kanyang ina. Sa isang iglap, ang magandang dalampasigan ay nagbitak-bitak. Ang mukha ng kanyang ina ay naging isang bungo. At ang tinig ni Tandang Tasyo ay naging isang nakakangilong hiyaw ng hukluban. "Hindi ka totoo!" sigaw ni Kilas. Sa isang matinding hagupit, binuwag niya ang haraya. Ang paligid ay bumalik sa dating dilim. Ang hukluban ay nasa harap na niya. Ang mga kuko nito ay ilang pulgada na lamang mula sa kanyang lalamunan. Ngunit mas mabilis si Kilas. Ginamit niya ang buntot pagi para harangan ng mga kuko, kasabay ng isang sipa sa tiyan ng mangkukulam na nagpadulas dito sa putikan. Habang nakahandusay ang hukluban, isang kakaibang bagay ang nangyari. Nagsimulang umiyak ang mangkukulam. Ang kanyang mga luha ay itim. Bakit? Kami ang mga babaylan, kami ang nag-aalaga sa lupang ito. Ngunit nang dumating ang inyong modernong mundo, itinuring nyo kaming mga halimaw. Pinutol nyo ang aming mga puno, nilapastangan nyo ang aming mga altar. Dito lumabas ang masalimuot na katotohanan. Ang hukluban ay hindi isinilang na masama.
Siya ay biktima ng puot at pagkalimot. Ang kanyang kapangyarihan ay naging sumpa dahil sa pait na itinanim ng mga tao sa kanyang puso. Pinatay niyo ang aking mga anak dahil sa takot, patuloy ng hukluban. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang bawat sakit, ang bawat luha ay magiging lason. Naramdaman ni Kilas ang bigat ng mga salitang ito. Nauunawaan niya ang sakit, ngunit alam din niya na ang puot na nagpapatay sa mga inosenteng bata sa sitio Maligaya ay hindi kailanman magiging katarungan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapatid ng siklo ng karahasan. Patawad sa ginawa ng mundo sa iyo, sabi ni Kilas. Ngunit ang iyong galit ay lumampas na sa hangganan. Hindi na ito katarungan. Ito ay pagiging halimaw na rin. At bilang tagapangalaga, kailangan kong kitilin ang iyong pagdurusa. Tumayo ang hukluban. Ang kanyang buong anyo ay nagliliwanag. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang lahat ng sumpa sa buong isla ay tinipon niya sa kanyang palad upang lumikha ng isang death sphere. Ang hangin sa paligid ay tila nawala at ang putik ay nagsimulang kumulo. Magsama tayo sa impyerno, mga ngaso. Hindi natakot si Kilas. Ibinuhos niya ang buong bote ng lana sa kanyang buntot pagi. Ang sandata ay nagliyab sa isang asul na apoy na mas matingkad pa sa buwan. Ginamit niya ang lihim na teknik, ang huling hampas dagat, ang alon ng paghuhukom. Sa isang pabilog na galaw, inikot ni Kilas ang latigo. Nang bitawan niya ang atake, ang buntot pagi ay lumipad ng diretsyo sa gitna ng death sphere. Ang banggaan ng dalawang enerhiya ay lumikha ng isang liwanag na bumulag sa buong sitio. Ang buntot pagi ay tumagos sa bola ng itim na mahika at diretsyong pumulupot sa leeg ng hukluban. Walang dugo, taning ang tunog ng nasusunog na mahika ang narinig. Ang buntot pagi ay tila sumisipsip sa lahat ng bighati at puot ng hukluban. Sa loob ng ilang sandali, ang anyo ng mangkukulam ay nagbago. Ang mga uod ay naging buhok muli. Ang balat na buwaya ay naging balat ng isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay naging malinaw sa huling pagkakataon. Salamat. Bulong ng matanda bago siya tuluyang maging alikabok na tinangay ng hangin. Nang mawala ang usok, ang sitio Maligno ay tila nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ang itim na alimuom ay napalitan ng isang payapang hamog ng madaling araw. Ang mga bituin ay muling nagpakita sa langit. Naupo si Kilas sa tabi ng balete, hinihingal at pagod na pagod. Ang kanyang buntot ng pagi ay naging kulay ube. Tanda ng lahat ng sumpang kinuha nito. Kinuha niya ang benditadong tubig alat at dahan-dahang nilinis ang bawat tulis ng sandata. Tapos na, Lolo. Bulong niya sa hangin. Isang bagong ukit ang lumitaw sa handle ng kanyang buntot ng pagi. Isang maliit na simbolo ito ng kapayapaang ibinigay niya sa kaluluwa ng babaylan. Ito ang tungkulin ni Kilas. Hindi lamang pumatay, kundi magpalaya. Habang naglalakad siya palayo sa sitio Maligno, nakita niya ang mga unang sinag ng araw. Ang dagat ay naghihintay sa kanya. Alam ni Kilas na bukas o sa susunod na gabi, may panibagong anino na susulpot sa ibang bahagi ng kapuluan. At hanggat may mga halimaw na nagpapakalat ng puot, ang hagupit ng pagi
ay patuloy na uukit ng liwanag sa balat ng gabi. Dahil sa Pilipinas, ang dilim ay laging may katapat. May mga kwento ba kayo ng kababalaghan? I-share nyo ang inyong mga karanasan sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan dito sa ating channel.